Hello guys, ito na nga pala ang second day namin dito sa Vietnam. At ito na rin ang last part ko na video dito sa Vietnam. So, pinagsama ko na. So, ito na nga, kinabukasan nga ay may tour kami sa party ng Vietnam. Hindi ko alam kung saan, kung North ba o kung saan kami pupunta. Pero nasa-south kami talaga. So, ayun na nga. So, tara, samahan nyo kami sa ating paglalakbay ngayong araw. So kami dito sa bus na to ay halo-halo na. Meron kaming kasamang India na mag-partner, merong Thailander at merong Chinese. So tara, let's go. So makwento ko na lang din kasi dahil na-amaze talaga ako na dito sa Vietnam, tingnan nyo yung mga motor. Nakabukod ang kanilang kalsada kaysa sa mga 4 wheels. So, doon, ano pala yung mga, mas in demand sa kanila yung nakamotor kaysa sa mga naka-4 wheels. Kaya sabi ko nga, ay, ang galing naman ito. Tapos, in fairness, walang aksidente ako nakita doon habang nandun kami. Tingnan niyo, diba, nakaka-amaze. Sana sa Pilipinas ganyan din ang mga daanan. May specific na para lang talaga sa motoristang 2 wheels at saka sa 4 wheels. Ito nga, habang nasa daan kami busog ang aming mata, o diba, ang ganda ng tawa ni Chris. Talaga naman, ngiting-ngiting tagumpay yan. Kasi nga, ang ganda ng mga tanawin sila. Dito ko rin nakita na yung mga cemetery nila ay nasa bundok lang. Yung parang nasa Mayo sa atin. So, nandun lang sa may palayan. So, mamaya makikita natin yan. Okay, sa lola na. Diba, busog na busog ang aming mga mata dyan. Kaya, na-amaze kami. Sayang nga lang hindi ko nag-record ng my voice itong camera namin kasi ang mga naglulukuhan kami yan. Kasi parang may tinuro yan doon ng ang pinsan namin na nasa kaliwa, pero ang tinawag niya ay pumunta, ang tingin naman ay pakanan. So, ito ang una naming pinuntahan na destinasyon namin. So, dito nga pala ay inorient kami ng aming tour guide about sa klase ng mga Buddha. So, may mga Buddha nakahiga, may nakatayo, may nakaupo. So, iba-iba dyan. So, ang natandaan ko na lang ay yung may Buddha sa pangingisda, ganon. Meron yung sa kaligtasan ng family. At kung iba-iba pa, kung ano-ano pa yung mga Buddha nila na pinapanalanginan. So, yun lang ang aking natatandaan. So, diba sa'yo sa mga person? Yan, kasi nag-orient nga. Katapos na namin mai-orient, ay pumasok na kami doon sa kanilang templo. So, ito ang first time namin na nakapasok ng templo. Tapos, tingnan nyo yung aming pupuntahan na templo. Siguro, marami na dito ang nakakapanood nito sa kanilang mga teleserye, pelikula. So, makikita nyo yan. So, tara na, let's go!
sinimulan na nga namin guys yung pag-ikot namin sa templo. So, ito yung sa labas niya. Napakaganda tingnan. Tapos, pumunta kami yan dyan sa main entrance. Kasi doon kami dinala ng aming tour guide. So, in fairness sa tour guide namin, pinaglulok nga pala namin yan, nasabi namin. Kasi itong dalawang to, yan. Mga single yan. Sabi na namin dito sa isa, na sige, take home mo na yan. Tapos niloloko namin. Yun pala, pagtanong namin ng edad ng tour guide namin, ay bata pa pala, nasa 21 lang yata yun. So, sabi namin, nakapatay tayo dyan. Pedophile. So, ito na nga ang main entrance ng templo. Tapos, dito nga pala sa kanila, kapag papasok ka ng templo, ay kailangan maghubad ka ng sapatos. So, lahat kami yan ay naghubad ng sapatos. Ganun siya ganun yung pagsamba pala sa Buddha. Or bilang ng respeto sa Buddha. So, ito ang first station namin dito sa loob ng templo. Tapos, may mga sinabi yan sa amin ang tour guide namin about yung pinapalapit namin, diba? Kasi parang may, diba pag may tour guide ka, i-educate ka nila kung ano yung i-educate ka nila sa culture nila, kung anong mga nangyari sa bansa nila noon. So, ayan, pinapaliwanag sa amin kung sino mga presidente nila dati, tapos kung paano nagsimula yung Buddha na naging makasaysayan yung templo na yan, kasi naniniwala sila na parang may Buddha dyan na naging shield daw ng panahon ng digmaan sa kanila. So, hindi naman lingit sa ating kaalaman na ang Vietnam ay parang Pilipinas din na inabot din ng mga Tiempo Gera. So, ayan, nagpapaliwanag na nga siya. Sa mga mahihilig dyan manood ng mga drama na ang Thailand, mga Thailand or Vietnamese. So, ayan, ito yung madalas nyo makita sa mga nila, drama nila. Nakikita nyo yung mga templo na ganito. Ganda. Promise. Napakalamig dyan sa loob. Saka talagang ma-observe ko yung silence. Kaya respect cultures talaga. Marami kang matututunan sa kanila. So, matapos namin maikot ang buong templo na yan, ay bumalik na kami nga after 45 minutes sa aming bus. So, ayan namin nagpipicture-picture pa. O, ayan, diba, may nakapost pa. Sige lang, post pa more. Mukha ka ng lokal dyan sa kanila. Napakaganda para sa tingnan, ituturo nila.
So, let's go na. Eto na, nandito naman kami sa aming pangalawang destinasyon. Ito na yung tatawid kami ng ilog. So, dito sa kanila, hindi uso ang dagat, kundi ilog. So, napakalawak na ilog. Sa Pilipuyo, diba? Mashallah. So, napakaganda to dito. Ito dito yung pinaka-entrance ng port nila para makatawid sa iba-ibang kung sa atin ay barabarangay or pulo-pulo. Yan yung mga itsura natin. Kasi magpapasiarin tayo. We are here in Vietnam Marina. Dito na ang sasakyan naming bangka. Pakinggan nyo yung tugtog nila. Mukha na kaming Vietnamese rito. Hawak kamay. Hawak kamay. Naku, si Tito, ay sanay sa bangka yan si Tito. Payo pa dyan ang malalaglag, pero si Tito hindi eh. Thank you. Dito muna ako. Para ano? Muna. Nakaano to? Delta, also known as the Mekong River. But you know, in Vietnam, we don't call this is the Mekong Delta. We don't call this is the Mekong River. In Vietnamese called Go Lao. This means Nine Dragons River. Why? The Mekong River starts from China and it's come through total 6 countries: China, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam. So when it's come to Vietnam, it's gonna split by 2. Sa unang bangka namin na sinakyan na to, kung sino lang yung passenger ng bus namin na service papunta rito sa Marina. Yun lang din yung sakay nito, kaya kakaunti kami. Kaya, tingnan nyo, napakaluwag. Kaya busy si tour guide namin na magsalita sa amin ng magsalita. Nauuna. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Thank you.
Chan, charan, chan. 1 down, 2 down. Daniel, Carl, Magdalena Pascual, Miley, Chris. Yee, naka-chancing. Yan, dalaga yan. Tara. Okay. Yes. Okay. Let's go. Oh, may kakaiba oh. Lalakad tayo na naman sa saan kaya na kami papunta to. So we're going to stay here at the Bacau. Kuba. Ang liit ng ano. Ang liit ng buko. Pwede na ba kami? Ina-ispatan ako. Kakaiba oh. So, ito siguro ang lunch namin. Okay. So, ito dinala kami dito pagkatapos sa ilog sa dagat. Ano kayang gagawin namin dito? Saan tayo ngayon? Ha? Oo nga eh. Ang galing eh. Uy, nagdikit-dikit kayo. Magsilayo kayo dalawa dyan. Tatlo dyan. Eh kasi parang takot sila eh. Parang takot sila kay ano. Baka di sila magkasyatin. Nawalan pa may. Ito. Pakakainin nga kayo ng pinya. Ngồi hai bạn đừng thích đi. Đó, nó ngồi hai bạn. Native delicacies. Pineapple. Em trai là chị Dũng đây nè. 14 Ano sa Vietnam ang ano? Thank you. Come on. Come on. Oh, come on. Come on. Shortcut? Come on. Unicorn. Anong nagawa niyo ha? May tubig doon dalawa. Saan nakagat si Papa? See that? Okay. Daw kinakanta mo yung Chris nung maliit ka pa. Ipag-jack mo. Alright. Tikman niyo raw yung ano. Pinafarm. Ang Dùng sarap. bữa sớm rồi. This one. Còn món nào bây giờ cô đấy con nói luôn. Thank Còn you. để cô Sabo. So, so we put them. Okay, so everyone, so today we're gonna have 5 different kinds of them. The first one, this one, everyone already know it, right? Pineapple. that's one. Pineapple. Okay. The second one, in Vietnam. Vietnam, okay, The dragon in Vietnam, we call this the dragon fruit. Yeah. Most of the dragon fruit, 90% of the dragon fruit of Vietnam, we export to China. okay. But the Vietnamese version of the dragon fruit is the white color. For the red one, it's influenced a little bit from China. Okay. The next one is the banana. I mean, the local banana. It's really sweet because it's really small. Akala ko kinakamay na ang ano. Tinutusok pala yun. Nahiya naman ako bigla. Excited. Ito palang panusok. Ay, ito. Para. Ay, ito sa akin, Pat. Kumpin niya. Sige na, kainin mo na. Sarap, diba? Maangang. Parang ang Vietnam nila na. Ang hang, diba? Tatlong baso. Ay.
Ito may tsaka. Ito pinapashot. Tsaka. Si Chris, tawang-tawa. Nakatapat siya dun sa ano. Umayos ka, Chris. Sige, uwi mo na yan. Take home na. Take home mo na yan. Pang malakasan na ito. Ha? Kasi bayad lang lang sa tuwan. 1,050. Sa? May lunch pa. Sa pesos natin. May bangka na, may pagkain pa. Ibig sabihin, pamopat lang to. May lunch pa. Kala ko ito ng lunch natin. Tita, madadayet. Saan ang langka? Ayun nga. Yung lang kayo, namimiss nyo kahapon na ngayon nakakain kayo. Yun na, oh. Pinapatikin kayo ng product nila. Nhóm là ca tài tử với Trần Ba xin kính chào quý các bạn. Dạ. Và lặp lại đơn viên các bài hát mới xong rồi thôi. Ano nga ba yung salamat? Hindi ko na naintindihan. Quê Hà Nội, từ khi đổi mới, cuộc sống dương là anh thơ. May libre pang native music, kanta. Từ những thửa dương Yan, nơi không lại tăng với chiêu cánh là đặc sản nhãn long bằng thờ mừng các tự ca mô quách đường quen Tikman din natin ang đó là vị ngọt của tinitin na natin gusto natin. dùng đất mùi xa đất màu gió còn cầm con trăm chim với cảnh vật thiên nhiên trong lành Bukas na po sa ito. chắc đến đây khi đến tiền giang nhớ sang một vùng đất mới để thấy tâm hồn mây tới cả có niềm vui lịch xanh mời những các từng gì trong lành Isang malaksan may isang có đầy đủ thành vật thiên nhiên sơn nào hãy chỉ thật là thơm như cá tôm hết đồng rất tình hương vị mặn mà thấm đường tình quê của người dân đất Ano ba yan, beer? Kaya laman. Painit. Mainit eh. Ako lang. Hindi ka nito kami kung Tikman natin. pinakantata. Tin. Tourist. Babae naman yung kakanta. Rồi sau đó chia tình ta để cánh hoa vai ta cùng hòa tận công ra thiên thần vì lời quang huynh sông nước ghé lại cùng nhau người ơi tới sơn đi làm trắng ngọt người ơi trời xanh nước xanh màu màu cho lòng người xuyên sao mời nhau trái cây ngọt ngào chào anh ơi xin nhớ trở lại từ lâu ta gặp nhau em nhanh tay chèo bên đời anh ơi Alin? Ay, iba pala yun. Hindi ko alam din eh. Oh, ito yung klase ng ano nila, oh. Tingnan nyo. Oh. See? Wow. Ah, okay. Tsaa ulit dito. Parang maganda dito, ah. oh picture Picture. Video talaga to. Video lang tong akin eh. Ito, kagat na kayo sa ano, sa Tara. honeybee. So in the beehive, you're gonna say they have three Oh no, kinds of ayan oh. My goodness. No. Okay, Ang the first one sakit is the niyan. queen bee. Actually, we cannot see any queen bee in this area. Yeah. Okay.
It's just around 3 or 4 queen bees in the beehive. The second one, which you have around 10% of the bee population, this is a man bee. Yeah, the function of the man bee is making love with Water ko sa thâm quạt. In Vietnam, we call this one is the thâm quạt. Kalamansi. Here, Thâm see, the thâm quạt. Tapos We call lalagyan. that calamansi. The taste, Calamansi. the lamb. Calamansi in Philippines. Honey, with honey. Patitikimin tayo ng kanilang product o ano. And bee pollen. They're gonna share with you. Bee Okay, pollen. gentlemen and lady, they're gonna share with you the way, the Vietnamese style of drinking something. Yeah, later you're gonna use it. Okay, just remember, we're gonna count 1, 2, 3, Honey. yo. For 3 times. 1, 2, 3, yo. 1, 2, Parang 3, sakto sa yo. ubo 1, ko 2, 3, and yo. 3 times. But we're gonna count 1, 2, 3 in Vietnamese. Oh, you can use this one for drinking 3 times. Okay, we're gonna wait for this one a little bit. Yung high pie ko. Yung Mohai Bai. 3 times. Mohai Bayo. Okay. Mohai Bayo. Okay, just have one and bring it. Remember the Vietnamese style. Mo hai ba. Ininom na tita. Okay, everybody. Ako, ano daw? Teka lang daw tita. Sabay daw. Ay, sabay ba? Oo, yung pagmonghay bayo. Okay. Actually, this is 5 hot. May gamot. May gamot na kami. Ang alis ng ito. Diba ang bango? Parang lahat na ng ano pang acidic namin. Shot puno. May gin bilog dito. Gin bilog. Tara. Gin bilog dito. Gin bilog. So now everyone, they're Ano gonna have nilagay some kaya? local stuff we're going to share with you. This is the Malapit na yan mabudol si Mylene tsaka si Chris. Pag nabudol kami nito, wala na. Wala na po. Back to the mainland. Putik na yan, Carl. So, Thứ 7. Hả? Thứ 7 kêu đi chung anh. Ủa mà đoàn anh chưa ra mà. ang sarap. Oh, parang mga ano eh. Nagkita tayo na po. Parang dito ang araw. Ang sarap. Isa na upuan. Isa. Parang sa mga araw. Oh. Oy, Ano? Hanggang dito ka. Bakit ang araw nito? Oh, pupunta natin doon. Hindi dito araw. ay. Ay, lugi. Lugi. Hay, baka naman Para nasa mo naman mga tao. Nagpipigit. Hindi, wala. ay, di sa gitna na ako. Bahala kayo dyan. Dito na ako sa gitna. Everyone, honestly, our boat, the rivers of our boat have a little bit problem. So we are here in another boat. So we're going to wait a little bit for the tourists of this boat coming together. Ah, okay. Dalawa daw. Dalawa yung sasabay dito. Dito na tayo. Dito na tayo. Mamaya na. Sumobra ang tagilid. Wala bang katig to? Ay, wala nga. Nasa unahan na ako. Alis kayo dyan. Kasi mababara sila. Tatapos sasabit ang pa ako. One left down. Tan, tan, tan.
Tingin sa kaliwa, ay tingin sa kanan. Tinitingnan ko naman kung saan siya nakatingin, nasa kaliwa. Coconut candy na kami. Ang kanilang product. Ayos na kita nyog. Okay, magkayod na kayo ng nyog. Kayos na kami nyog. Kayos na nyo. Kayos nyog. We have to be kept in here. We got the machine too. Okay, come here, my friend. Oh. We got here. Put down here the rest so we check the last one for Yes, coconut sa milk. Yeah. Famous Philippines. Coconut milk we got here, my friend. Oh. Oh. Then, This is the Just coconut like milk we got pipigain. today. We have different color. Này 80%. This is the caramel. doon muna po. Here we got 80% coconut milk here, and here 20% for caramel. We have this together. Coconut wine. So right now, Ang paggawa ng coconut candy. Ano na sila? Modern na tita, pugon. Sakto ang tamis niya, no? Is it plastic? No. Wax paper. That's right, this is a rice paper. Yeah, perfect. So the reason why I need to use the rice paper to cover the coconut candy here Rice is have two paper. reasons. The first one, after 2 days, the coconut candy will release a little bit oil. So the rice paper okay. take up the oil from the coconut candy. And the second reason is for easier for us to hold the coconut candy. And you can eat it. So the packaging is ayan na finished product nila naluto na, hiwalay ng ganun, tapos ipapalitada doon tapos dito na siya. Ayun na. Magbenta na kayo. Bumili na kayo. Lumapit daw sa kanila. Okay, my bro, just come here. Just so. Okay. So here I have some flavor. Just want to share with you. So this is the way I'm sharing the traditional of this local here. So we have some flavor here. This is the original one. If you want to try this again. So some flavor here: durian, coffee, onion leaf, peanut, and cocoa. So it's my recommend. Take one and try one of this. Yeah. If you eat durian, maybe durian is really good. Durian. But in case you cannot eat, don't try. Yeah. Let me try the durian. This one is Di called ba nakakain yung balat nito na We can also eat this. Yeah, that's right. This one is pandan leaf. This is the original cocoa. Peanut. Parang kumakain ng white rabbit. Chocolate and durian. sold out si kuya. Have you ever tried durian? Okay. Some flavor. Once again, durian. Ahas yan. My goodness, ahas. Oh, ito may ano tita, may ahas na may ano to, scorpion. Umiral na naman yung kaignorantehan ko, o diba? Pinagpipilitan ko siyang para sa buhok. Elementary days ko kasi may kaklase akong gumagamit ng langis ng ahas. So, ayun. Akala ko langis ng ahas yun. Yun pa ay para sa buhok. Yun pala alak. Dito sa pinagdalhan nila sa amin, ito yung parang pinakabilihan ng mga turista na bumibisita dito sa kanila sa sa tawid dagat. Kumbaga, dito nakikita yung kabuhayan nila, kung anong ginagawa nila sa mga buko, yung sa mga product ng mga kabukiran nila. So, ito yun. So, diba? Sabi ko nga kay Chris, hindi na natin kailangan
matutong magbalat ng nyog kasi magaling na tayo doon. Kinalakihan na yung magbalat ng magbunot ng nyog. Tinikman namin yung coconut ice cream. Ano siya? 10,000 dong. Ano yan? Ano ba yan? Tapos hindi ako makikitulog muna doon sa kwarto Anong gagawin? Anong gagawin? Para saan? Pampano raw, pampael. Ay, ganon? Oh, pampael pala to. Yung ahas na may langis. Langis yan, di ba? Hindi, alak. Ay, alak ba yan? Ahas? Ay, my God. Alak ng ng ahas. Gusto mo try? Iinom nga sana ako. Hindi ko na nakita yung ahas. Go na. Try mo. Pangpail daw yan. Baka manguha na to si Chris ng Aw, tikman mo. Oh, dito ka sa puno gali. Kumuha. Ba't ganyan yung... Ang ngilo eh. Ang sakit. Ang sakit. Grabe yung nila. Oh. Ang liit ng buko nila. Oh. Parang 1/4 ng buko natin. Apat. Diyan sa taas. Mas maganda dyan sa taas. Uy, hindi. Baligtad. No, itaas mo yung kabila. Okay, ang inang ito. Hindi No, Buddha na dinadasalan kapag papalaot yung mga mangingisda para makabalik sila ng safe. We need to keep an eye under the river to make everything safety. But the funny thing is, for the boat going to the ocean, they don't believe this ever goes in the ocean. So no ice, no big fish. This is the way we distinguish the boat on the river. Hindi namin pinalagpas yung sakay dito ng bangka. Alam ko may bayad. Hindi ko tandaan ko magkano. Para lang isakay kami sa ganyan. No? Tapos yan, ginagamitan lang ng sagwan. So, kumbaga para ilog pa rin yan, part pa rin ng ilog. Tapos, sa mga gilid, ayan. Tapos nagdulukan kami dyan kasi sabi namin baka may buwayan na biglang umano sa amin, biglang sumungkab. Itong klase ng bangka na sinakyan namin, ito yung bawal ka gumalaw or lumikot ng lumikot kasi puro sigurado, for short talaga dito, itutuwad yung bangka, kaya lahat kayo tataon, hindi basa lahat ng mga gamit. Dito nga pala may kakatuwang kwento po dito. Nung sumakay kami sa ganito, nagrereklamo yung mga kasama namin sa likod kasi meron kasi kaming kasamang mga ibang lahi na Diyos ko po, talagang pamatay yung kilikili power nila. Hindi mo talaga matik. Diyos ko, nahilo-hilo na yung tiyahe namin, kaya tawa kami na tawa. Ayoko na mag-mention, pero yun talaga ang nangyari. Crocodile na siya, oh. Totoo yan. Ano na yan? Kakain next. 10 feet? Ay, ayun na. Lunch time na daw namin. So, ang time namin ay
12:30 sa sa ano na, sa time ng ano nila dito. Vietnam time. Kalalim sa Pililia. Ganito. Oo, parang ganito. So, kailangan namin sumunod sa aming tour guide. Oh, ang ihawan nila. Oh, ganun lang, oh. Oh, ito daw ang ano, oh. Ano to? Elephant ear. Fish. Tapos yan daw, oh, yung bilog na yan, walang daw laman. Pagkatapos namin mananghalian, ayun, bumalik na kami sa aming pinanggalingan at hanggang nung pauwi kami ng hotel namin kasi gabi na rin naman yan. Walang stoplight. Bahala kayo dyan, oh, bahala kayo, oh. Oh, tignan nyo kung paano sila mag-drive. Ang galing, oh. Oh, kahit sa gitna-gitna, oh, bahala kayo dyan. Palibadbaran, oh. Ayan, oh, pero walang aksidente. Ang kulit. Ang kulit, oh. Oh. Tingnan mo. Ita-try lang ako. Sige, sige. Malaking, ano man ito, tuwad. Oh, tag-isa na kami. Hindi na kami magjowa. Dalawa. Ay, nawala lang yung ano, yung ilaw ng ano dito. Sa bagay, hindi naman tayo nag-ano. Oh, naka-built-in ang cabinet niya. Pero, may daga na. Pero, Sasabihin ko sana, parang ang medyas ko. ay Chris, may sampayan na ng tuwalya natin. Hindi na tayo maghirap. Ayan ho. Tsaka ng tisyo. May lagayan na ng tisyo. Kaso, mas pinasakit pa yung ulo ko. Hindi, ito yan. O sige na, i-tutorial mo na ako. Ito, Ang alam ko lang. Oh. May water yan. Pag gusto mo pa ganyan, plastic Ah! ito. Ngayon, dalawang pipilitin mo. Ito, tsaka ito. Ito, di ba may ano mapamit yung metal yan. Tapos, mamaya na kasi baka mabasa ako, hindi ko ano yan. Tapos may shower din pag Tapos gusto. ito, pag gusto Tapos, mo na-reach dyan na ganyan-ganyan Oo, ayun, may shower din sa taas. O sige. Kasi mas pinapalala pa eh. Akala ko yan eh. Baka dedede yan. Ito, shower yan, shower. Pangkiliti yan sa dede yata. Ay, ano yan. Tapos Aray ito lang, kung lilipat mo siya pala. Oh, diba? Yan. Ito, ang adyasan ng mainit. Yung parehas lang. Oh, mas pinalala yung mga suso eh. Oh, ito na yung ano natin. Day 4. Wait lang, wala na ako. Wala ako 50. May pin. Wala akong 50. Ito. Sabi yan yung binigay mo, wala nga akong 50. Dito. Bakit? Sige, 200 mo lang sa'yo. 200 muna sa akin. Wala, kulang mo na lang 150. Tingnan ko din. Hindi si mama. Nandiyan nga ang sa akin, pinalitan Kasi lapit yung akin. Paano kaya yung amin ito? Sinong may barya? Mamaya na ito, pahalan mo tayo tayo ng kwarto. Hindi ito. Magbabayad tayo dito eh. Kaya dito? Tignan mo, tignan na ito. Tignan sa pamilya. Nahirapan. Sino pala nag-edit? Wala siya. Magkano ba ang palit? Gusto ko may mag-edit eh. Saka ng battery mo. Ito, oo, kahapon pa to. Magkano lang ang palit? Hindi pa to na ano. 50-50. 100. Ay, ang 1,000. Hirap sila magbilang Ay, 50 siya. ano ng mga ano. Ayaw niya ng naging mga siya tasa. yung Sa mga pera o Lang. mo. Pareho kami ni tita pag magbilang to. May Pag alam ko sa mag-iisip may muna. Mayroon ba akong noon? Wala. Mas. Pag naiwan ko din ang mask ko, saan ka ba nilagay? May mask ako eh. Sa backpack ko. Nasa bag. Na, Diyan tayo pupunta. tayo. Diyan ba tayo? Oo nga, field trip. Ang cute ng mga bata nag-field trip.
Tinitingnan ko kayo. Sabi ko, bakit papunta kayo doon? Pasok sana ako. Ay! Hindi doon ang kakalap. Ah, nandun pala si tita din. Kita niyo iba yun. Yan yung mga ano yun pala natin yung entry entrance. Oo, ang babayaran. Ayaw nga, nahintungas sila. Diba? Oh, dito, ano, oh, sa gitna ng puno, oh. Dito sa po, oh. Dito na kami sa, ano, first spot namin dito sa Vietnam, day 4. So, eto nakapasok na kami pagkatapos naming magbayad ng entrance fee. So, dito ang daming nagpi-field trip ng mga estudyante kasi eto yung kung sa atin ay Malacanang Palace. So, hindi ko matandaan kung anong ano nila neto, pangalan neto. Tapos, basta nagpicture ako nang nagpicture dyan kung ng magaganda kasi lahat pwede mong pasukan. Ito yung Senate, ano nila, yung parang sa Senado, Senate President, ganun yung mga ano nila, yan. So, nakuha na namin yun ng mga picture. So, ito yung theater. Tapos, maraming nagpi-field trip, kaya cute na cute kami sa mga bata. Tapos, tapos namin yung first spot namin. Ito, second spot na tayo. So, tingnan natin yung War Museum ng Vietnamese. Ito yung mga naiwan ng mga Amerikano dito nung noong 1945 na last na giyera dito. Ay, ito jet. Jet ba to? Ban? Yan ang iniwanan ko, diba? Ayan o. Jet. Kasi ito yung mga yung mga bala. Ito yung tangke. Ang galing. Ito, para saan naman tong bala na to ay ang panghukay, ano ba yan? Lalaki yun. Ang ganda, main. Ito, canyon. Ito. Artillery. Ay, ito, capillary. Lahat yan? Diyos ko. Basta, hindi ko alam. Ang galing, oh. Oh. Diba? Oh, ito, dalawang gwapo. Oh. Hindi na yung kapilya ang inano. Talaga. I've got some shockers for this. Machine gun ba to? Putik na yan. Ay, ito yata yung nilalagyan, no? Ay, ito ang machine gun. Oo. Pakita ko ng totoong yung inano sa dagat. Diba? Ang galing.
Tingnan natin. Oh, may ano, ito. May ano sila. Ito sila, oh. Kung para saan. Yeah. Oh. Wala. May translation din sila, oh. Ang galing. May picture. Para saan. Ang galing. Tapos ito yun siya. Oh. Diba? Bala pa yan. Mga ano, itong kasabot ng mga bomba. So kanina, nag-i-enjoy akong panoorin yung mga ano, yung mga war zone nila. Pero nung makita ko ito kasi yung mga pinakita nila doon na ganyan binibilanggo noon ng mga tao sa kanila. Ayun, tingnan mo ang paa. Sobrang nadurog yung puso ko. Tapos, medyo nag-umpisa na akong malungkot. Pare-pareho kami ng reaction ng mga kasama ko. Na talagang nakakaiyak. Ayan, kinukulong sila ng ganyan. Na nakapalibot ay barbed wire at nakahiga sa initan. So, dyan napakahirap yung makikita yung paghihirap nila noon. So, ibig sabihin, pati mga Pinoy, yan yung pangpugot nila ng ulo. So, dyan na ako parang kinikilabutan na ako kasi as in, totoong-totoo yan, na yan yung pampugot nila. So, naka-picture dyan kung anong mga nangyari sa kanila noon. So, ayan, Tapos, ito na yung mga bala, mga naka-preserve talaga as in. Yan yung talagang napulot nila na yung i-preserve nila sa museum nila. Ayan, kaya tahimik na ako dyan. Hindi na ako hindi na ako makangiti at parang may sarili na akong mundo. Kasi ayan, yung mga landmine. So, doon ko nakita talaga yung totoong mga talaga, yung mga tunay na mga weapon sa digmaan. So, ayan ang mga picture nila. So, sobrang awang-awa ako sa mga naiisip ko. Kung babasahin mo pa yung bawat nakasulat sa dingding ng museum, maaawa ka sa kanila. So, ganun siya. Pero, din naman, kapwa din nila Vietnamese, parang South and North, parang yung ganun ang labanan nila. Tapos, ang Amerikano, ang taga-parang, nila, yung naging taga-payapa. Ano ba to? Yung parang, sila na inawat. Hindi ko na naintindihan gaano, pero parang yun sa pagkakaintindihan. Yung mga souvenir na pwede nyo. Eto, hindi na nga ako nag-video doon kanina sa sa palace nila, yung sa presidential palace kasi napakaingay. So, pictures na lang yung kinuha ko. So, ang gaganda talaga, as in, ang ganda. Kaya natuwa ako dyan sa copy-picture nung panahon na yun. So, hanggang dito na lang muna guys. Ito na yung at samahan nyo na naman kami sa panibago naming journey dahil tatawid na kami bukas ng Thailand. So, may flight kami kinabukasan para sa Thailand naman kami for 7 days. So, yun na lang. Tapos, makawento ko na lang din kasi sobra ng haba ng video natin. Syempre, hindi namin pinalagpas yung pagbili ng banh mi sa Vietnam. Tapos, masarap talaga. Tapos, yung kainan nila doon ay nasa bangketa lang. Ang nila, hindi uso sa kanila yung mga food restaurant natin katulad dito na sobrang bongga. So, doon, sa tabi-tabi lang ng kalsada, doon ka na kakain. So, ganun siya. So, diba, sulit yung picture taking namin, Kahit na puro na lang kami pictures dyan. So, masaya, maganda. Kung may babalikan man ako,
na sa pinuntahan ko ay gusto ko pa rin ay ang Vietnam. Kasi parang ano pa siya, hindi pa siya city, hindi pa siya, as in karamihan pa sa kanila ay parang remote area pa. Pero ano na sila, yung meron din silang mga nightlife, mga restaurant na magaganda, pero hindi katulad ng Pinas, magkaiba. So ayan, tingnan mo yung mga kultura nila, ganda ng mga pictures. Ito yung parang pomelo ang kulay yata o pink.